Buenos dias, damas y caballeros. In the radio program, The Spokes, former Pinoy or Benigno Aquino III spokesperson Erwin Lasierda reportedly revealed that Vice President Sara Duterte has hired a powerful, presumably a foreign public relations company, paying them 10 million monthly to improve her image, to do a image makeover for her at 10 million a month. And Lasierda reportedly relayed this to Attorney Jesus Falsis, who was their guest at the Spokes TV program at Billionario.com online news network. So, and this was revealed by their guest Attorney Jesus Falsis, a lawyer and a political blogger, but also a lawyer like Lasierda. So, kasama rin nila doon si kaibigan ko, si Nani Braganza, former Pangasinan Congressman Nani Braganza, na related rin kay former President Fidel V. Ramos. Okay, nephew ata. So, if this is true, then this confirms my earlier vlogs na talagang tingnan nyo, ang ganda ng binfas, oh. Sana ipakita ito ng IT ng kwano, binfas ng Vietnam. Di mo akalain makakagawa ng Vietnam ganyan. Samantala, communist country sila and bago lang naging progressive. Bago lang na open sa mundo. Tayo wala. Flood control anomaly. Pagnanakaw, maleta, helicopter, eroplano, wala talagang mangyari sa Pilipinas. Samantala yung Malaysia meron na yung noon pinagtatawanan na natin, pero ngayon maganda na rin yung Proton yung Malaysian car. Noon hindi reliable, ngayon ganda-ganda na, sa durable na rin. Tayo wala. Flood control, ina-idolize mga Marcoses, mga Duterte, wala pa rin nangyari. Ay. So, yan. So, going back dito sa PR job, PR contract na kinuha ni Sara Duterte. This confirms na pati sila inaamin yung sinasabi ko sa inyo na Duterte, kahit magnanakaw rin, pati killer, yung si ex-president Digong. Pero from what I know of him, kasi yung naging kliyente ko siya bago siya naging killer, nung bago pa lang siya mayor ng Davao, at ang kalaban lang niya mga Alex Bongcayaw Brigade at saka mga Sparrow units. Kaya kinuha niya ako para ipakita na anti-communist ang Davao at progressive na rin ang Davao, ganun. Successful naman tayo kasi hanggang ngayon na-stuck na yung image ng Davao as Mindanao's economic hub. Ang word ginamit ko noon sa mga press release, economic mecca ang Davao, and it's stuck. So kahit ganon si Duterte, pero at least sa mata ng tao, lalo na yung mga DDS na nabobola niya, na naluloko niya,
ay kwan siya, friendly siya, down to earth, cowboy, ganon, Jeprox, ganon. Ha? Bastos siya, bastos. Pero kagat ng tao eh. Hindi yung fearsome siya. Inamin naman niya na pumatay siya mismo ng mga tao at tinulog niya ng isang kriminal sa helicopter. And yet, yung kwan niya, yung image niya sa tao, yung amiable siya. Yung parang likable person na hindi nakakatakot, ganon. Pero opposite ito si Sarah. Ito si Sarah, sa nakita natin meltdown at yung mga ibang mga pahayag niya kung saan galit siya. Ang dating ni Sarah, bastos eh. Brusko. Garapal. Ha? Garapal ang aksyon. Abrasive kung sa Ingles. Nakakairita. Nakakairita. So yun nga sinasabi natin paulit-ulit na kaya having known Sarah and having known, kasi nakatrabaho ko naman yan si Sarah na may, nung inikinampanya namin yung hukpong pagbabago, may mga ilan senatorial candidates rin sa hukpong na hawag ng company ko, Dean and King's Communication, kung saan ako ang president at CEO. At so we work together with Sarah sa eleksyon nung nanalo yung hukpong pagbabago. So yung sa senatorial candidate, so 2019 ata. So yun iba siya sa tatay, and people are beginning to see it. That's why sinasabi in an earlier vlog, sabi natin yan ang problema niya. Yung magnetism ng tatay niya, hindi ko sinasabi mabait si Duterte. Sinasabi ko lang na i-presenta ni Duterte, ni Digong, ang sarili niya na fatherly, lolo, kahit manyakis, down to earth, Jeprox, cowboy, mga ganon. You know the mga expression na yan. Si Sarah hindi. Si Sarah burgis. Si Sarah mayabang. Si Sarah nagkukunwari lang na mabait sa tao pero masama talaga. So itong pagkakaiba ng dalawa. So ito nga ang problema niya, na kumbaga ibang dating niya sa tao, at lalo na reinforce ito nung nag-meltdown siya over the jailing of her alleged lover, si Zuleika Lopez, according to Montulfo. So kaya she really needs a PR makeover. PR makeover na baliktarin yung itsura niya. That's why ito daw 10 million a month PR contract niya is designed to make her look softer. Hindi garapal, hindi garalgal. Soft, mabait, malambot, na hindi mo ikakatakutan. A person you can trust and not fear. Kasi ngayon nandyan na yung fear factor eh. As we always say, kung naging presidente yan, mas worse yan sa tatay. Mas worse yan, mark my word. There will be more people who will die and more people who will be jailed. And perhaps baka kasama na ako doon to be jailed. So that's why nakikita nyo, parati siya ngayon. Parati siya nag-speech sa mga graduation ng mga elementary school. Kasamahan niya mga kindergarten. I'm sure marami nag-invite sa kanya, pero parang kinakarir na niya yung pagbibigay ng speech sa mga kindergarten. Meron mga video kinukumpara siya sa
na mas magaling pa daw mag-speech yung bata, yung isang kindergarten eh. Iba-vlog siguro natin yun one of these days. So yan ang problema niya, na that the fact that she hired a PR firm, acknowledgement niya na siya mismo at yung DDS camp niya ay nababahala na rin na pabaksak yung popularity rating niya, kasi ang tingin sa kanya ng tao, garapal, bastos, magnanakaw pa. That's why yun, part ng image makeover niya ay ito. Parati siya nagkipag-picture kasama sa mga kindergarten, sa mga nanay, all to make her look likable, not fearsome, hindi nakakatakot, hindi magnanakaw, hindi killer. Kaya parang ginagamit siya props, o yung PR firm niya bago, ginagamit nila props ang mga bata. Mga bata, mga nanay, mga school officials. So that's why we are vlogging this, to warn the public. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. Let us tell the public na don't fool for this. Pera natin ito, ginagamit 10 million a month para lokohin tayo. Parang ginigisa tayo sa sarili natin mantika eh. Yung 10 million natin monthly ginagamit parang bayaran yung isang PR para lokohin tayo. Ibudol-budol tayo sa another propaganda scheme. So never fall for this. Yan talaga ang talong-talo talaga tayo dyan. So please share this and warn others na huwag kayong magpabudol kay Sarah. Yung sa mga pagpipicture niya sa mga bata, sa mga ito rin sana mga parents, matuto naman kayo. Kinagamit lang kayo ni Sarah. Huwag nyo na imbitahin yan sa mga graduation. Bad example yan sa mga bata. Kuha nga yan eh. Kasama ka yan sa AJK Crime Against Humanity case sa ICC. At subject of an impeachment yan. So sana naman, kung ma-share nyo ito, malinawagan sila at hindi na nila i-invite itong si Sarah sa mga graduation ceremonies. So yan yan ang update natin dito sa issue. As we march towards the 2028 presidential election. So mas marami pa yan mga gimmick na ganito na gagawin nila, but you can be sure we will be there ahead of them. Several steps tayo ahead of them to warn you ninyo sa mga scheme na ito, dahil ganito rin naman ang trabaho ni Bad noon. So thank you for joining me in this vlog. Alam ko yung iba sa inyo medyo nahihirapan na i-follow si Bat sa mga ganitong klaseng vlog. Sabi nyo mas maganda sa office, pero dito kasi mas pag umaga mas fresh pa yung mind ko kaysa sa hapon. Kung napansin nyo yung mga live ko sa hapon, mga 5, 6, 7, usually nagkakamali na ako ng mga pangalan eh. Tulad last Monday na switch ko na yung pangalan ni Boying Remulla at ni Martin Romualdez. Nasabi ko pala bagman ni Martin, bagman ni Remulla yung si Yoyong yung hinahabol na ngayon ni Remulla. Yung isang officer, Deputy Secretary General ni Romualdez.
So kung umaga medyo ganon yun nagka tolele na tayo dahil usually pag hapon naka 150, 160 over 90 na yung BP natin. Kaya apektado na rin yung utak. I prefer to be doing vlogging in the morning because fresh pa yung mind ko. At usually mga 130, 80 lang ang BP natin. So stable pa. So thank you pagpasensyahan nyo na lang. I know you're not too happy kahit ako pangit na itsura ko pag ganito set up sa umaga na, pero this is the only way I know na to enable us to tackle more issues. Yung hindi ko kayo sinasamahan sa mga lakad ko, we can only tackle mga 3 to 4 vlogs or 3 to 4 issues a day. Ngayon mga nakaka-5-6 na vlogs na tayo every day, and we can discuss more issues this way. So bear with me dito sa walk the talk section ng Vlogcaster. So thank you very much again, and see you in my next vlog.